Kailan nagsisimula yung pagiging obligado ng sala sa isang tao? Kapag umabot na siya sa puberty. Kapag hindi siya nagsasala, malaking kasalanan yun sa kanya. Ngayon, ako nagbalik loob ako nung 15 ako. Nag-puberty ako 6 years old. So 9 years hindi ako nagsasala. Kahit sino pang sisihin ko. Sabi ko, hindi ako tinuruan ng mama ko, hindi ako tinuruan ng papa ko. Sa madrasa, hindi naman nila sinabi, obligado talaga. Ganyan. Kahit sino pang sisihin ko, ay kulang pa rin yung sala ko. Simula 15 years old hanggang namatay ako, nagsasala kompleto yung sala ko. Wala akong iniwan na sala. Kapag darating tayo sa Yawmul Qiyamah, tatanungin na Allah, kompleto ba yung sala? Makikita na, kulang yung sala ko. Simula nag-puberty ako hanggang 15 years old, hindi ako nagsala. Ilang taon yun? 9 na taon, hindi ka nagsala. Tatanungin na Allah, sasabihin niya sa mga anghel, hanapan mo siya ng mga sala na voluntaryong sala. Mga sunna na sala. Ano yung mga sunna na sala? Mga rawatib. Diba 2 raka bago mag-fajr? 4 na raka bago mag-duhur. 2 raka pagkatapos ng duhur. 2 raka pagkatapos ng maghrib. 2 raka pagkatapos ng isya. Ang witr, ang tarawih, ang tahajjud, salatul duha, tahiyatul masjid. Sabihin Allah, hanapan mo siya ng ganun kung meron siya. Yun ang gagamitin para pag-kompleto dun sa mga naiiwan niyang salat na mga obligado. At kapag makompleto ay magiging maayos na yung mga next na mangyayari sa kanya sa kanilang buhay. Pero kapag kulang pa rin, ay dito mahihirapan na yung mga tao. At sinabi ng Propeta Muhammad SAW sa Yawmul Qiyamah, kung sino yung mga taong tatanungin sila na Allah ng marami ng matagal, ay sila yung mahihirapan. Kaya makikita natin dito, sinasabi natin na ang sala ay yun ang pinaka-importanting bagay pagkatapos ng tauhid, dapat magsala tayo. Kaya dapat kapag nagdadawa tayo sa mga tao, dapat inuuna natin ang sala. Isang tao, isang babae, hindi siya nagsusuot ng hijab. Huwag mong i-push na magkailangan hijab. Unahin mo sala. Kasi bakit? Sabi na Allah, inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. At habang magsasala siya, yun yung magpipigil sa kanya sa mga kasalanan na ginagawa niya. Yun ang sinabi ng Propeta Muhammad SAW. Nakita niya isang tao na makasalanan siya. Tapos gumagawa siya ng kasalanan. Ay tapos nagsasala siya. Nung tinanong siya ng mga sahaba, sabi ng Propeta Muhammad SAW, yung tao na yan, darating sa panahon na yung sala, pipigilan niya yung tao sa kasalanan na yun. Pag nakikita mo yung tao, hindi siya nagsasala na maayos, makita mo hindi niya mapigilan sarili niya sa mga kasalanan. Pero kung makita mo ang isang tao, nagsimula siya sa sala, ay makikita mo konti-konti, babaguhin niya ang buhay niya. Kung babaguhin ng tao yung sala niya, kung kompletuhin niya yung sala niya, ano mangyayari? Ay doon magsisimula. Makikita mo ay yung babae na yan na magsisimula na siya magsuot ng hijab palagi. Itong lalaki na ito, kaya na niya magpigil ng galit niya. Kasi nagsimula siya sa sala.